deliverance. Eh, alam mo yung pangangailangan ng tao. Alam mo yung ikaw lang nakakilala sa kung ano yung sa puso namin. Kung gano'n na nag-move yung Holy Spirit, mag-focus lang tayo kasi napakaganda ng flow kanina. Okay, titingin sa yung, di ba, dapat i-desire natin na mangyayari din sa atin yung mga pag-tipo ng Holy Spirit. Kasi napakasarap sa pakiram, napakasarap sa ang Holy Spirit ay tinataas tayo. Amen. Sa mga bago, siguro nagtataka kayo kasi meron nagsusuka. Bakit may nagsusuka? Is the move of the Holy Spirit. Amen. Kasi alam niya, ano ba yung dapat? Bakit nagsusuka? Deliverance ang tawag doon. Halimbawa, may-deliver ka sa may mga sakit karamdaman. May-deliver ka pag may mga masama ka na yung something na sometimes we are delivered when we are angry. We are delivered when we are grieving. We are delivered when we are sick. Yun, nagsusuka tayo. Either pag hindi nagsusuka, explanation ko lang sa mga bago na hindi pa nakakaranas. Deliverance kung pag magulo yung isip natin, to God be the glory kasi alam niya kung ano yung dapat niya. Yung paglilinis sa atin, especially sa ating puso. Amen. Amen. Kaya ang ating lesson today is 7 ways how the Holy Spirit moves. Sabi ko nga, yung medyo pa ako, pero nasa discuss ko naman yung aking katulad ko na i-cleanse ako sa mga medyo pero sabi ko sa Holy Spirit, bahala ka na. Ikaw na ang kumilos. Kasi without the Holy Spirit, we cannot do anything. Amen. Amen. Maraming salamat, Panginoon. The Holy Spirit that you move in a special way. As we praise and worship you, we experience your presence, we experience your moving, and we thank you for not failing us sa aming mga desire na kumilos ka sa lugar na ito, sa bawat isa sa amin, lalo sa mga anak mo na nagsisik sa iyong presensya, nagsisik na lagi mo kami tinitingnan, ginagabayan, nagsisik na ibigay ang desire ng puso ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Holy Spirit. Be with us. Amen. Because apart from you, we can do nothing. Thank you, Lord. God be the glory in Jesus' name. Amen. The 7 ways of how the Holy Spirit moves. Number 1, unconventional. Ito hindi mo na kailangan kasi kinukuha ko lang yung bakit unconventionally? Yung mga bagay na unusual ng pag-move ng Holy Spirit, especially sa halimbawa sa Genesis 1:2, di ba? He was hovering like a dove. Did the Spirit move like yung hovering, yung nandun lang sa ano, di ba? Mabasa natin sa Genesis 1:2b, he hovered like a dove. Sabi niya dito, and the Spirit of God was hovering over the waters. And then, isang unconventional pag-move ng Holy Spirit sa Genesis 41:48, move through Joseph dreams. Di ba yung yung mga nag-interpret si Joseph sa mga dreams. Ganon din si Daniel, di ba? Si Daniel sobra yung move ng Holy Spirit sa kanya kasi hindi sinasabi ng hari ang kanyang panaginip, pero the Lord is with him at inire-reveal niya ang kanyang panaginip. Then, after nire-reveal na yung panaginip, ay ini-interpret din niya, di ba? Napaka-unusual, powerful, napaka-ano ng kanyang pag-move ang Holy Spirit. Amen. Amen. And then sa Judges, nung supernatural strength na binigay na kay Samson, di ba? Mga ganun, mga move ng Holy Spirit na minsan parang imposible, very unusual, very, ano bang tawag dito? Sa Tagalog, hindi kinaugalihan yan yung ano niya? Yung unusual? Yun ba yung Tagalog unusual? Ayun, yun. Amen. Tapos,
Sa Matthew 1:18, He caused the Word to become a flesh. Di ba? Yung sinabi lang niya kay Virgin Mary na ikaw ay, di ba? Yung kanyang salita ay nagiging flesh. Kaya yun si Jesus. So, sinasabi, it unconventional ways of the Holy Spirit to move. Amen. Tapos sa Acts 2:1-4, di ba nung sa Acts 2:1-4, ay bigla na lang may parang hangin, tapos nag-pour out siya ng kanyang kapangyarihan sa mga apostles. So, nagsalita yung parang hangin siya, di ba, sa hangin. Amen. Tapos sa 1 Corinthians 12, nagbibigay siya ng mga spiritual gifts. Amen. Kasi sa spiritual gift, kanya-kanya ang binigay niya sa mga kanyang mga anak. Hindi pare-pareho, pero iisa pa rin. Pag nagkakaisa ay iisa pa rin ang dahil sa Lord pa rin siya. Di ba may teaching, may preaching, may umaawit sa Panginoon, may tumutugtog. Yan mga spiritual gifts. May di ba? Amen. Paano niya, minsan iniisip natin sa katawan na lang natin, iniisip natin. Sabi ko, paano kaya pati yung sa natin, pag time na tayo ay dudumi, bakit nalalaman natin tayo ay dudumi, di ba? Ay yung pag-ihi, andun lahat, pag-isipin mo yun, paano kaya nagawa ng Panginoon, di ba? Hindi natin masukat kung gaano yung ka-powerful ng ating Panginoon. Amen. So number two is, punta natin sa number 2 is biblically. Biblical. Amen. Amen. Pag sinasabing biblical, ito yung mababasa natin sa biblical. Sa 14:26. Iano mo yun sa 14:26, hindi ko nasulat. Hindi na ako magmamas. Malakas naman, di ba? Mahina Oo. po. Di ba malakas naman? Amen. Sa ano po, sa mahina. Hindi, okay lang. Okay lang po. Okay lang marinig. Okay lang. John 14:26. Hindi kasi yung may online ba mahina. 26 po. 14:26. Ako na lang magbasa. John 14:26. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Amen. So, lahat ng kasulatan ng Diyos ay lahat ng biblically ang pag-move ng Holy Spirit, kasi minsan meron yung time noon na parang ang daming interpretasyon, tapos maraming lahat ng bawal ito sa sa Biblia, di ba? Noon may nagsabi bawal yung ganito, bawal yung pagsuot ng ganyan, may drawing, bawal, ang daming bawal. So, ang ginawa, nilid ako ng Holy Spirit sa mga verses. Saan ko ba mahahanap yung mga verse na yun para hindi ako kasi parang wala nang tama, puro na lang mali. This world is defiled. Pero, ang salita ng Diyos naman ay ililid tayo. Wala nang perfecto dito sa mundo. Puro defiled na. Pero pag nagsisik tayong katanungan, nagtatanong yung isip ko, tapos ginagay niya ako ng Holy Spirit sa Scripture. Kasi pag nandun tayo sa Scripture, hindi tayo mawala. Diba sabi nga, unconventional, pero hindi pa rin yung unconventional move of the Holy Spirit, hindi pa rin siya contradict doon sa kanyang mga salita. Kaya pag sabi nga unconventional, pero titingnan natin din sa kanyang kasulatan, paano tayo nagiging biblically na Holy Spirit is moving. Yun nga, pag tayo talaga nagsisik sa kanya, ililid niya tayo sa kanyang mga salita. Amen. Kaya sinasabi, ang moving of the Holy Spirit is biblical. Amen. Amen. Bababasa din natin ito sa Romans 8:26 to 27. Romans 8. Ay, ilagay ko 8:26 to 27. Okay, babasahin ko na lang. In the same way, the 27. Spirit help us in our weakness. Tutulungan tayo sa ating kahinaan. We do not know what we ought to pray. Di ba? Minsan hindi natin alam, ipapanalangin natin. Pero pag
hilingilingan natin sa Holy Spirit, ano ba yung dapat namin ipag-pray, tapos ililid ka niya doon sa kung ano ba yung dapat natin ipag-pray. Ito yung kanyang salita, pero totoo na, naranasan natin ito pag hindi tayo marunong mag-pray. Sabi ko, pag hindi ako marunong mag-pray, sabi nagsasabi, just ask the Holy Spirit to lead you. So, pag ililid ka niya doon, ano na lang sa isip mo, ano ba yung dapat mo ipag-pray? Kasi binibigay yun ng Holy Spirit. So, ito. Kaya sabi niya dito, sabi mo niya dito, and He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Amen. Kasi sabi nga, God's will never contradict God's word. Amen. Number 3, the Holy Spirit moves powerfully. Diba yung sa, pag nag-move yung Holy Spirit sa ating buhay, we are changed, we are transformed. Yung true transformation ng, diba, minsan ngayon, diba, ano sinasabi ninyo, yung turn to, ano ba, 180 degrees, parang ganon. Pag tayo ay nag-turn 180 degrees, parang we are transformed already, di ba? Nata-transform, nati-change yung pag-ugali natin, nati-change yung perception natin, nati-change yung ating direction, nati-change yung ano ba yung priorities natin. Amen. So, very powerful. Bakit? Kasi through the Holy Spirit, we are delivered, we are healed. Katulad kanina, this is the powerful work of the Holy Spirit, yung nangyaring deliverance habang tayo ay nagpa-praise and worship. Amen? This, sa'yo kayo sinasabing, very powerful ang pag-move ng Holy Spirit. Sabi nga sa 2 Corinthians 3:17, now the Lord is a spirit, and where the Lord's Spirit is, there is freedom. So kanina, parang we are free from all those that, ano ba yung nararamdaman natin? Kaya tayo na-deliver, we are free from that. Alam natin sa bawat isa sa atin kung ano yung naranasan natin na tayo ay pinalaya ng Panginoon, ng Holy Spirit. Amen? Amen. Ayun silang Corinthians. Pastora, 2 Corinthians, ano? Nanginginig pa rin ba? 2 Corinthians 3:17? 17. Tama ba? Yes. Tapos sa 18, sabi niya dito, kaya nga sinabi niya, when the Spirit moves powerfully, people are healed, delivered, saved, changed unto the image of Christ. Amen. Kaya sinabi dito sa verse 18, we are changed to the image of Christ. Sa verse 18. Tama ba? 17, 18. O, 17-18 yun. Opo, Pastor. Oo. There is Yan. a freedom. We being transformed into His likeness with ever increasing, but now we are changed into the image of Christ. We are transformed from glory to glory. Amen. Naintindihan ba natin? Amen. Oo. Kaya, katulad niyan, sa Luke 4:18 ang ating di ba sabi that the Spirit of the Lord is upon me because He anointed me to preach the gospel to the poor. He has chosen me to heal the broken-hearted. Di ba? Yung mga ganun, di ba? Napili tayo upang halimbawa tayong gamitin ng Lord upang i-deliver yung mga broken-hearted, nagkaroon ng kagalingan yung mga may sakit, di ba? Made-deliver sila sa mga words of the enemy. Diba? Any words, may mga disturbance, may mga mga sakit karamdaman, mga depression, disappointment, discouragement, mga ganon. Made-deliver tayo sa ating, katulad niya, sinabi niya sa Luke 4:18. Amen? Yung mga magiging mga oppressed ay they become free, di ba? Yung mga prisoners of parang prisoners of sin, they will be set free. Amen. Yun sa Luke 4:18. So number 4 na tayo. The Holy Spirit moves mysteriously.
4. Oo, sa John 3:8. Gen 3. John 3:8 says, "The wind blows whatever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Holy Spirit, of the Spirit." Lahat tayo ay, sabi niya dito, Gen 3. everyone born of the Holy Spirit. So every believer, ibig sabihin, every believer is born with the Holy Spirit. Meron akong kwento about dito sa meron isang man of God from Middle East. Siya ngayon ay yung unang-una okay sila na sa Mosul, di ba yung sa Mosul is sinasabing Old Nineveh. Nineveh siya dati, yung sa Mosul sa Iraq. Ngayon, sila hanggang sa, isi-shortcut ko na lang, hanggang sa nahuli sila, pinahirapan siya, nilagay sila sa pinahirapan siya, tapos ang daming kahirap, siya, tapos nung final na siya ay babarilin, di ba 27 na hindi umubra yung putok, tapos ang nangyari pa yung puputok na para silang nakuryente, something strange happened, that very mysteriously, kaya alam niyo yung mangyayari, the move of the Holy Spirit, alam mo yung mga persecutor niya, yung sa kanya, lahat sila, alam niyo na born again. Di ba? Di ba? Na born again sila lahat, tapos nagsisi sila, tapos hanggang sa nakapunta sila sa ibang lugar, basta yung doon, very good yung pag-move ng Holy Spirit, yung final, niya talagang pahirap, kawawa talaga siya, yung parang wala na siyang, yung parang ang prayer lang niya, kasi pinapasok ko, i-renounce mo yung pagka-Kristiyano mo, kasi Muslim sila, di ba? Muslim yung sa kanya, gusto nila i-renounce, pero talagang pinili niya yung hindi siya i-renounce. Siya lang yung isa, pinatay talaga yung kasama niya kasi dalawa sila. Tapos nung yun, to God be the glory, ay lahat ng mga sa kanya yung puputok, yung mga yung bit, lahat ng pahirap ay pinara na sa kanya. Pero lahat ng nagpahirap sa kanya, alam niyo nung sila na yung after that nangyari yung yung sa pagputok, alam mo yung sila na yung mga nagpahirap sa kanya, sila yung gumawa ng paraan para sila ay makatakas kasi meron silang may yung inspection doon, Inspection. Oo, meron meron silang lalampasan na doon. Oo. Checkpoint. Parang checkpoint. Parang checkpoint. Oo, ini-inspect yung mga tao na kahit Pero ang kasi actually mataas na opisyal yung isang sa kanya. Kaya nagamit niya yon, pero hindi nila alam na na yun hindi alam sa pinanggalingan nilang lugar na yun ay naging defective na sa kanilang country. Pero nagamit pa rin niya yun hanggang sa nakalabas sila sa lugar. Kaya praise God, lahat sila, tapos continuous pa rin sila. Nung nangyari lang yan, 2021, yung nangyari yung ganun. Kaya to God be the glory. Amen! Kaya very mysterious ang pag-move ng Holy Spirit. Tapos sa 2 Corinthians 2:14-15, para mas maganda pag maraming verse. Amen. Sabagay. 2 Corinthians 2:14. 2 Corinthians 2:14-15. Sabi dito, "But thanks be to God who always lead us as captives in Christ's triumphal procession and uses us to spread the aroma of..." Tama ba yun? 1 Corinthians para, sorry. Mali, kaya sabi ko mali. First Corinthians. First Corinthians 14:15. Sorry na ako. First Corinthians 2:14. Sabi dito, "The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness and cannot understand them because they are
discerned only through the Spirit. The person with the Spirit makes judgment about all things, but such a person is not subject to merely human judgment. Amen. Hindi, ang isang tao, hindi, sabi niya dito, they are not subject to merely human judgment. Ibig sabihin, the Holy Spirit moved mysteriously. And number 5, He moves gracefully. Di ba nung binaptize si Jesus sa Luke 3:21, nung binaptize siya, pagkatapos niyang baptize, meron sound, tapos may dove. Ang dove kasi it represents grace, it represents gentleness, it represents innocence. Amen. Elegance, it represents elegance. Kaya sinasabing graceful. Di ba yung mga sumasayaw minsan graceful. Parang gano'n yung hindi siya Masagwa. Graceful. Hindi siya parang gano'n. Magaslaw. Yung Holy Spirit, oo. Magaslaw. Parang sinasabing elegance. Yung they are moved so, yung very gracefully. Yung mga sinasabing, mga elegance, pag sinasabi yung mga yayaman, sabi na, they are moving gracefully. Parang gano'n din ang Holy Spirit. He moves gracefully sa Luke 3:21 to 22. Nag-umpisa tayo sa 11, okay? Luke 3. Ano po, Pastora? Luke 3. Ha? 21. Late tayo natapos sa praise and worship. Okay lang. 21 to Ayun na yun yung kinuwento ko na about sa Jesus. Yung binaptize siya ni John the Baptist, di ba? Amen. Amen. So, the Holy Spirit. biglang lumabas yung Number 6, timely. Ang ibig sabihin, He moved just on time, He never late and never early. Amen. Naalala ko nung bago-bago ako Kristiyano, sabi ko kasi parang nainggit ako sa mga dati na maaga sila, mga bata sila naglingkod sa Diyos. Ako late na, nung taon pa ako noon. Ay gustong-gusto ko nang maglingkod pa noon pa, pero yun pala, sabi nga, there is, meron talagang time, exact time, perfect time kung paano tayo gamitin ng Lord. Pero mapalad kayo mga bata na nagpapagamit sa Lord kasi bata pa lang kayo, ginagamit na kayo ni Lord. Amen. Kaya dapat magpursige tayo sa paglilingkod, tayo mga bata. Amen. Amen. Kasi medyo late na talaga ako na born again. Pero ang ang importante doon is may relasyon to the Lord is okay naman kahit ako ay naging Catholic dati. Pag naboboring na ako doon sa yung ng pare, ginawa ko lumuluhod na lang ako nagpa-pray diretso ako sa God. Kasi minsan paulit-ulit ang tagal-tagal yung sermon ng pare, napakatagal talaga, tapos aantukin ka na doon pag yun na yung paulit-ulit pa ganun. Kaya ginawa ko noon, ang born again, especially sa mga bago, is not a religion that save us, it's the relationship with God. Amen. Kung may relasyon tayo sa Panginoon, yun yung importante. Kasi pag religyoso ka, pag wala ka naman ginagawa, sabi nga, hindi lahat ng tumatawag, side track lang, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Ama ay makakapasok sa kaharian ng aking Ama sa langit, kundi yun lang mga gumagawa ng kalooban ng aking Ama, di ba? Sabi yung kaya tayo naglilingkod, gusto natin ma-please ang ating Panginoon upang tayo ay makapunta sa langit. Pag tayo tumatawag ng Lord, 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 ay makakapasok tayo sa kanyang kaharian. Kaya tayo nandito. Amen. Naglilingkod sa ating Panginoon. Tayo ay gumagawa kung ano ang kanyang kalooban. Amen. So, timely. Ang katulad niya, He moved just on time. He never early and He's never late. Katulad dyan di ba sa Acts 1, ikwento ko na lang para hindi magbasa. Sa Acts 1 kasi, nung resurrection of Jesus Christ, di ba nakasama pa niya yung kanyang mga disciples in 40 days. Tapos, yung last na pagsama niya, 40 days, kinausap niya, hintayin nyo ang regalo ng aking Ama. Sabi niya, di ba parang pinaghintay niya yung mga apostles niya ang pagdating ng regalo. Hindi naman sinabi daw may regalo daw ang kanya. Basahin nyo na lang sa Acts 1, mababasa nyo doon.
na hihintayin daw yung regalo. Pagkatapos that time, after that, kung nandun na sila sa lugar sa ano ba yun? Saan lugar ba yun? Sa Acts 2. Acts 2 na tayo, doon yung they were baptized. Sa paghintay nila, sabi nga, if we wait on the Lord, He will, yung pag-wait tayo sa Lord, yun yung ibinigay sa kanila, yung nagkaroon sila ng, yung nag-speak in tongues sila, parang ano, basahin ko lang para mas maganda. Acts 2, 1 to 4. Acts 2, 1 to 4. Yung sinabi ni Lord Jesus, maghintay sila is Acts 1. Amen. Gawa. Acts 2. Sabi na, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated them, came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak other tongues as the Spirit enabled them. Amen. So, pag tayo, halimbawa may kahilingan tayo, sasabi, just wait on the Lord. Amen. Kasi ibibigay naman niya yon, yung kanya ating kahilingan sa kanila, kailangan marunong lang tayo maghintay kung ano yung ibinigay niyang time. Katulad ng may plano-plano tayo. Minsan, may mga plano tayo, hindi pa niya ibinibigay ka, may prayer tayo, hindi niya binibigay ka agad. Kasi may time niya, katulad nga sa akin, yun yung time niya na ako ay na-born again, yan yung perfect time na ginamit niya ako. Amen. Glory. Amen. Amen. Oh, number last, but not the least, inconveniently. Ito yung nakakatuwa, inconveniently. Minsan, may gusto tayo na gawin. Pero ang Holy Spirit, hindi niya inaalaw, kaya hindi nangyayari. Amen. Minsan naman, meron tayong ayaw gawin, pero pinapagawa naman ng Holy Spirit. Kaya sinasabi, inconveniently. Amen. Naintindihan natin? So, kaya lagi pag nag-pray tayo, let your will be done, Lord. Kasi hindi talaga niya binibigay, kasi minsan hindi niya binibigay, kasi meron pala siyang ibibigay na the best, kaya naging inconvenient sa atin, pero sa Lord is not inconvenient. Pero yung kanyang pag-move sa atin, intindihan natin, inconvenient sa atin yung gusto natin na mangyari, inconvenient sa kanya, kaya hindi niya binibigay, naintindihan natin. Amen. Pero pag yung gusto natin ay gusto niyang gawin at ayaw natin gawin, yun pa rin mangyayari, kaya the Lord's will be done. Amen! So, I think, yan na tayo, tapos na tayo. Basahin natin sa Acts 16, 6, 8. Sabi kasi dito, when you wait upon the Lord, sa Acts 1. Okay na yun. Okay. 16? 6 to 8. 6 to 8. Ano po? Yun na yung last 16. 6 to 8. Chapter 16, verse 6 to 8. Okay na? Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. So they passed by Mysia and went down to Troas. 6 to 8. During the night, ay tama na. Yun, di ba? Hindi siya inalaw na sila ay pupunta sa dapat pupuntahan nila. Amen. Amen. Iba yung inalaw ng Lord kung saan sila pupunta. So, ibig sabihin yun, yung sinasabi niya, in the spirit moves inconveniently.
Sometimes it's inconvenient for us, but the Holy Spirit is convenient. Amen. Sometimes it is convenient for us, but it is inconvenient for the Holy Spirit. Amen. Yun lang po ang aking katuruan sa araw nito. Maraming salamat sa pakikinig. I hope na meron tayong natutuan. Natutunan kasi minsan, alam lang natin yung Holy Spirit. Pero di natin ano ba yung moves niya, ano ba yung action niya, ano ba yung nature ng Holy Spirit. Amen. Kaya sabi ko, I'm not preaching today, I am going to teach because sometimes mag-rest muna tayo kasi minsan in preaching talaga marami tayong minsan pag tayo ay natamaan, masakit, di ba? Pero mas maganda yung matamaan tayo minsan sa preaching kasi meron na pabago. Kailangan pag nasaktan tayo, alam na natin kung ano yung dapat natin gawin. Kaya sabi ko, I am going to teach today, I'm not preaching. To God be the glory. At yun lang po. At diretso na lang tayo sa ano? Komunyon? Komunyon. Ilan ba Pag tayo? melody praise ka nga, ano? Ilan tayo ha? 31. Ano pong pagtapas? Hindi, may melody praise ka lang kasi wala din tayo pag Pero pwede mag-pray muna tayo after. Bago tayo. Habang magbe-melody praise si Bert. Can we stand? Kung naintindihan natin yung Holy ask the Holy Spirit kung ano